Sa bawat araw nagigising tayo, binibigyan tayo ng bagong pagkakataon ng Panginoon na makapagbigay ng pag-asa sa mga taong nasa paligid natin. Ang kinakailangan lang natin ay mag-yes sa tawag niya. Day 33. Our gospel today is taken from John. Why then do you accuse me of blasphemy because I said, I am God's son? Do not believe me unless I do the works of my Father. But if I do them, even though you do not believe me, believe the works, that you may know and understand that the Father is in me and I in the Father. For I know my plans for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. That's one of the famous Bible verses, and it came from the book of Jeremiah. Jeremiah's story is a very powerful reminder for me. Jeremiah asked God of his mission, of his purpose in life. He questioned God, Lord, bakit ako? Ang dami namang mas qualified dyan. I grew up na sobrang mahiyain. But during grade school, I was trained to go in front, go on stage, lead the schoolmates into prayer, into morning prayers. At nung unti-unti ko nang mas napamahal ang musika sa akin, mas nag-enjoy ako kakanta sa First Friday Masses, sa mga novena prayers, kahit na nahihiya ako. Now, I'm a full-time teacher handling the students from junior and senior high school departments. And at the same time, I'm handling private music lessons, specifically voice and piano for beginners at Whole Note by Santo Tomas. I often encounter students who are struggling with confidence. But every single time na matatapos namin aralin yung isang buong kanta, ang laging reminder ko sa estudyante, kapag humarap ka na sa mga tao, kapag nasa entablado ka na, hindi na ikaw lang yan. Daluyan ka na ng pagmamahal ng Diyos sa mga taong makikinig sa'yo. Daluyan ng pag-asa sa mga taong manonood sa'yo. Every single morning, kapag nagigising ako, ang dami-dami kong tanong sa Panginoon, Lord, ang dami namang mas qualified, ang dami namang mas magaling, ang dami namang mas confident. Pero bakit mo ko tinawag sa pagtuturo? Bakit mo ko tinawag sa misyon na ito? At the end of those questions, ang laging dasal ko, sana sa loob ng isang araw, sa buong maghapon na pagtuturo, sana may isang estudyante akong matulungan. Alam nyo, natatapos ang isang buong araw, may isang estudyanteng lalapit, magkukwento tungkol sa buhay niya, o kaya yung mga struggles sa loob ng bahay, sa relationships, magko-confide. At sa bawat gabi na matutulog ako, ang bulong ko sa Panginoon, Lord, sana nagawa ko yung mission na binigay mo sa akin. In the gospel today, Jesus is confronted by the Jews who are throwing stones at him. A lot of times, ako mismo yung nag-throw ng stones sa akin, questioning my abilities, if I'm doing what I'm meant to do. But I would always hold on to God's promises to Jeremiah. Sabi ni Lord kay Jeremiah, I would give you the confidence, I would give you the right words to say. Ang kinakailangan mo lang, mag-yes. Pope Francis said, in the heart of each person, hope dwells as the desires and expectation of good things to come, despite our not knowing what the future will bring. Sa bawat araw nagigising tayo, binibigyan tayo ng bagong pagkakataon ng Panginoon na makapagbigay ng pag-asa sa mga taong nasa paligid natin. Ang kinakailangan lang natin ay mag-yes sa tawag niya. Holy Spirit, open my mind and heart to the will of God and teach me how to be inclusive of others, even those whose points of view are different from mine. Amen.
Have you given your full life to Jesus? Or are there areas in your life that you haven't fully surrendered to Him yet? Be part of a faith-filled community. Go to feast.ph and join us.